Ang mga floppy disk ay naging sobrang lipas na kaya ang pangunahing inirerekomendang gamit nila ngayon ay bilang mga coaster at hindi yon nararapat na kapalaran para sa isang teknolohiya na sobrang astig. Kaya ngayon, hahanap tayo ng paraan para magamit ang mga floppy disk sa paglulunsad ng mga modernong AAA na video game. Gagawin natin ito hakbang-hakbang para masundan mo rin sa bahay. Kailangan nating dutasin ng tatlong pangunahing problema para gumana ito. Ang huli ang pinakamahirap sa lahat. Pero ang una ay ang katotohanan. Ang mga floppy disk ay may lamang 1.44 megabytes lang ng data. At ang mga modernong AAA na video game ay lampas na lampas dyan. Sa katunayan, para sa isang 64 GB na laro tulad nito, kakailanganin natin ng humigit kumulang 45,000 floppy disk para mailagay lahat yon. Kaya oo, malaking hamon yon. Pero kahit na meron tayong 45,000 mga ito, paano mo mapapatakbo sa isang modernong computer ang mga ito? Buti na lang, merong mga 3.5 pulgadang floppy to USB drive na mabibili. At mura lang sila. Mga $15 lang ito sa Amazon. Pero hindi ko masasabi na gumamit na ako ng ibang produkto mula sa brand na ito. Maraming peke o knockoff, pero dapat gumana naman silang lahat. Kapag isinaksak natin ang drive na ito sa ating computer, makikita mong lilitaw ito sa File Explorer, floppy disk drive na agad. At kung maglalagay tayo ng kahit anong floppy disk at bubuksan ang drive na ito, makikita mo na, oo, mababasa talaga natin ang floppy disk na yon. At binili ko nga ang floppy disk na ito sa eBay, at may kung ano-anong random na data ito. Kaya ang hamon ngayon ay, paano natin mapapalabas dito ang isang bagay na mas malaki kaysa sa kaya nitong lamanin? Para masolusyonan ito, susubukan natin gayahin ang ginawa ng Nintendo, habil sa kanilang Switch 2. Ang mga cartridge ay hindi talaga naglalaman ng pisikal na laro. Sa halip, gumagamit sila ng game keycards na nagbibigay sa iyo ng access para i-download ang laro at parang lisensya para laruin ito. Bagamat medyo controversial ito, iniisip ko kung magagamit din natin ang parehong paraan sa ating mga floppy disk. Dahil sa totoo lang, hindi talaga kasya ang isang malaking modernong laro sa isang 1.44 na megabyte na disk. Kaya ang gagawin natin, gagamitin natin ng Steam URL protocol na isang paraan para mapalabas mo ang mga laro sa iyong game library gamit ang isang URL. Halimbawa, steam://run-game-id/download-sign-id $730 ay magpapalabas ng Counter-Strike 2 kung sakaling pagmamayari mo ito sa iyong library. Halimbawa, kung gusto natin baguhin ito para ilunsad ang Cyberpunk 2077, pwede tayong pumunta sa store page nito. At kung pupunta tayo dito sa itaas, makikita mo na pagkatapos ng app mayroong numero dito mismo. Sa kasong ito, 100.1,500. Kaya kung papalitan natin ang numerong ito ng 100.1,500, ngayon, yan na ang Steam URL para ilunsad ang Cyberpunk. Ibig sabihin, kung makakahanap tayo ng paraan para ang floppy disk natin ay mapagana ang computer natin, na patakbuhin ng URL na yon tuwing isasaksak ito. Aba, sa teora, pwede nating ilunsad ang video game na yon. Pero dito na pumapasok ang susunod na malaking balakid. Alam mo, bago mag-2,10, pwede kang magsaksak ng flash drive o CD o floppy disk at agad na tatakbo ng computer mo kung ano man ang laman nito. Na sa totoo lang ay isang malaking paglabag sa seguridad. Kaya mo naririnig na huwag basta-basta magsaksak ng kung anong USB sa computer mo. Sa matagal na panahon, ang default na setting ng Windows ay agad na patakbuhin ng mga file sa drive na isinaksak mo sa computer mo. Ibig sabihin, ang malware o keylogger o kung anong mga masama ay pwedeng biglang lumitaw sa computer mo. Kaya gumawa ng pagbabago ang Windows para hindi na gumana ang autorun kapag may isinaksak ang bagong device sa computer mo. Bagamat maganda yon, mas pinapahirap nito ang proyekto natin. Kaya, kailangan nating gumawa ng sarili nating autorun na programa. Oras na para gumawa tayo ng sarili nating autorun na programa para sa floppy natin. Magsisimula tayo sa paggawa ng bagong text document sa desktop at papangalanan natin itong floppy launcher. Ganun lang. Ngayon, kapag binuksan natin ito, magsisimula tayo sa pagdagdag ng 2 linya. Ang una ay para tukuyin kung saan talaga matatagpuan ang floppy drive, na kadalasan ay ang A drive. At maaari natin itong kumpirmahin sa pamamagitan ng pagbukas ng File Explorer para makita na ang floppy disk drive natin ay nasa A. Sunod, magtatakda tayo ng file na babasahin. Sa pagkakataong ito, gusto nating hanapin ang game.txt. Ito ang pangunahing file na hanapin natin sa floppy disk natin para mapagana ang laro. Ngayon na naitakda na ito, kailangan na nating idagdag ang karamihan ng aktual na functionality. Iiwan ko rin ang copy ng mga file na ito sa description sa ibaba kung ayaw mong i-type lahat ito. Pero ang ginagawa ng loop na ito ay naghihintay na ipasok natin ang floppy disk. At kapag nagawa na natin ito, titingnan kung mahahanap natin ang file na yon, ang game.txt file. At kung makita natin, ilulunsad ang Steam URL gamit ang Steam ID na nakalink sa game.txt file na yon. Ngayon, ang mahalagang bahagi ay isave ito bilang isang PowerShell script. Kapag nag-click ka ng Save As, magde-default ito bilang isang TXT file. Pero gusto mong piliin ang All Files at i-type ang .ps1. At ganito ang magiging itsura nito sa desktop mo. Na kapag pinatakbo mo gamit ang PowerShell, mapapansin mong lilitaw ang PowerShell window. Ipapakita ko rin sa iyo kung paano alisin yon mamaya. Mapapansin mo rin na ang floppy disk drive mo ay magsisimulang mag-scan ng floppy disks bawat ilang segundo. Kaya ngayon, kung kukuha tayo ng blankong floppy disk na walang laman at ipapasok ito dito, syempre, inaasahan na walang laro ang magla-launch. Kaya imbes, kung bubuksan natin ang floppy disk drive natin at dito sa loob, gagawa tayo ng panibagong text document at papangalanan natin itong game. Ngayon, kung bubuksan natin ang dokumentong yon, pwede nating idagdag ang simpleng linya na ID equals tapos yung numero. Ito ang magiging Steam ID ng laro na gusto nating i-launch gamit ang floppy disk na ito. Sa pagkakataong ito, 730 ang Counter-Strike 2. Kaya pag save natin ang text file na yon, agad na magla-launch ang CS2. At yun ay dahil aktibong tumatakbo ang script natin na nagpapakita na talagang gumagana ito. Kaya isasara ko na yon at aalisin ang floppy disk natin. Tingnan natin ngayon kung ano ang mangyayari kapag ibinalik natin ito sa drive natin. Ngayon, habang isinasaksak natin ito, hindi natin hinahawakan ang kahit ano pa.
Magla-launch kay talagang CS2? At gumana nga. Ayos ang astig nito. Ibig sabihin, ang kailangan na lang natin gawin ay ulitin ang prosesong ito para sa mga floppy disk ng kahit ilang video games na gusto nating i-launch. At sa pagkakataong ito, may 5 o 6 pa akong iba. Kaya gawin na natin lahat ito bilang game launchers para sa Steam library natin. At para ihinto ang auto-launching script natin, pwede lang tayong mag-Ctrl-C at mamamatay na ang program. Ngayon, kung gusto natin ng floppy disk na ito ay mag-launch ng Metal Slug 3 na nasa library ko, pwede tayong pumunta sa store page at hanapin ang ID ng larong ito. 200 at 50,180. At ngayon, pwede na nating ipasok ang walang laman na floppy disk sa drive natin, buksan ito sa computer natin, i-right-click at gumawa ng bagong text document. Ulitin lang, pangalanan natin itong game. At pagkatapos, buksan ang dokumentong iyon at i-type ang ID katumbas ng 200 at 50,000, 100 at 80 ay save at isara. At ulitin lang ito para sa kahit ilang laro sa Steam library mo na gusto mo. Natutuwa rin akong iguhit ang logo ng laro na nilulunsad ng mga floppy disk na ito. Parang mas nagiging personal ito. Minsan, mas maganda ang kalalabasan ng ibang logo kaysa sa iba. Naisip ko rin na bumili ng mga sticker ng totoong cover artwork ng mga larong ito para idikit sa floppy disk dito sa taas. Pero bahagi yun ng saya ng pagkakaroon ng sarili mong pisikal na game launchers. At ang isa pang masayang bahagi ay ang pag-iisip kung paano mo i-store ang mga luma mong floppy disk na masasabi kong siguro ang pinakamalaking hamon sa paggawa nito dahil, alam mo na, ang Steam library ko ay may daan-daang laro sa loob nito. At kung halagang gusto mong gawing floppy disk ang bawat isa sa mga laro mo, siguradong haharap ka sa, siguro, isang klasikong problema ng pamamahala ng storage. Kaya bumili ako ng ilang retro na lalagyan ng floppy disk at titingnan natin kung alin ang pinakaangkop para sa proyekto natin. Wow! May kasama pang extra na floppy itong isa. Ang astig. Ang ganda. Sa tingin ko, sikat ang brand na Fellows nung panahon ng floppy disk. Makikita mo na, bumubukas ito para ipakita ang mga floppy disk dito mismo. Kaya kung ilalagay natin ang mga game card natin ng ganito, meron na tayong maganda at compact na storage para sa mga laro natin. Sandali, ang astig nun ah. At pwede mo ring baliktarin lang ng ganito. Ayos-ayos. Pwede na rin yun. Tingnan natin kung mas maganda ang pangalawang option. Sandali, may kasama ring mga floppy disk ang mga ito. Yan ang astig kapag nagtatrabaho gamit ang mga floppy. Kasi sinusubukan lang ng mga tao na ipamigay sila. Kaya kung isipin mo, madali lang silang maipon ngayon. Grabe, ang mga ito ay see-through. Ang astig nun pare. Pwede mo pang lagyan ng kulay ang mga floppy disk mo, basa sa laro. Sigurado akong may mga laro dyan na mas maganda tingnan sa green na disk kaysa sa orange na disk, di ba? Pero sige, ito rin ay isang lalagyan ng Fellows para sa mga floppy. Tingnan natin, sigurado akong may paraan. Ang astig nun. Pwede mong buksan ang mga laro ng ganito, patayo. Wow, sandali. Ang astig nun. Ang ganda ng cascading effect. At kung iisipin, pwede mong hanapin ang mga laro mo ng ganito lang. Teka, ano naman to? California Egg Commission? Ano to? Medyo gusto ko itong cascade na ito. Pero iniisip ko, kung kailangan ko lang lagyan ng maliit na label sa itaas ng bawat disk kung anong laro yun, kasi sa ganung paraan, makikita mo agad. Counter-Strike 2. Ngayon, kung ilalagay mo yan sa cascading storage natin, tingnan mo yan. Kita mo agad sa itaas. Oh, ang astig nun. Pero sasabihin ko lang, may ilang caveat sa sistemang to na baka hindi siya laging sobrang ganda o perpekto. Ang una, ayaw mo namang kailangang buksan ang programang ito tuwing bubuksan mo ang computer mo. Kaya para maiwasan yon, pwede tayong gumawa ng pangalawang script na tinatawag na startfloppyhidden.vbs. Isa itong Visual Basic script file. At sa loob nun, 2 linya lang ang kailangan natin. Iset mo ang object shell para gumawa ng object na wscript.shell. Tapos i-run ng shell ang powershell.exe bypass file at kung nasaan man talaga ang floppy launcher file natin. Sa kaso ko, nasa desktop ko lang siya. Ang pagpapatakbo ng script na ito ay pipigil sa PowerShell na lumitaw talaga. Kaya hindi mo na makikita ang window na kailangan mo pang isara mamaya. At para masiguradong palaging tumatakbo ang Start Floppy Hidden tuwing binubuksan ang computer natin, pwede tayong pumunta sa startup app natin. Kaya kung papasok tayo doon, maaari nating enable ang Start Floppy Hidden sa on. At tuwing magbubukas ang computer natin, ayan, tatakbo ang script na ito na siyang magpapatakbo sa floppy launcher script natin. At kahit na epektibo itong paraan para gamitin ang floppy disks bilang game launcher sa computer mo, ang isa pang downside ay, alam mo na, yung mismong functionality ng kung paano natin ito pinagtagpi-tagpi. Sa drive ko, marinig mo itong tumutunog bawat 3 segundo. Ayan na naman. Ayan na naman. At yung maliit na tunog na yon ay basically ang drive na chinecheck kung may naka-insert na floppy disk. At yon, syempre, ay nandito mismo. Itong Start Sleep Seconds 3 sa loob ng floppy launcher PS1 file natin. Dahil kailangan itong laging makinig, kailangan itong mag-check sa ilang pagitan kung may naipasok na floppy disk. At dito sa drive na ito, tuwing nag-check siya, may tunog na lumalabas. Na medyo nakakainis.
Kaya kung may makakaisip na mas magandang solusyon para gawing mas tahimik yon, o alam mo yon, gawin ito sa paraang mas may sense. Gusto ko marinig ang mga suwestiyon ninyo sa comment sa ibaba. Kasi masasabi ko na ang paglulunsad ng mga laro gamit ang floppies ay isang nakakatuwang proyekto. At ang gawing pisikal ang iyong digital Steam library na pwede mong mahawakan at mapaglaruan ay isang napakagandang karanasan. Kaya kung may makakatulong para mapabuti pa ang prosesong ito, ayos na ayos yun. Iiwan ko na lang lahat ng files na nagawa ko sa description sa ibaba para pwede niyong paglaruan at subukan din. Pero sa ngayon, ako si Mr. Easter, ang inyong tech tinkerer, at magkikita tayo sa susunod. Salamat sa pagsubaybay. At kung nagtataka ka, kaka-update lang namin sa Windows 11. Tingnan natin kung gumagana pa rin ang setup natin. Pakiramdam ko naman ay dapat pa rin itong gumana. Pero tingnan natin kung anong mangyayari. At ayos, mukhang automatikong nagla-launch pa rin ang laro kapag nilagay natin ang floppy. Kaya gumagana rin ito sa Windows 11.